Okay, Happy New Year. Video wala tayong upload ngayon dito sa Basic Bob Reacts. Pag-uusapan natin ngayon ay upgrade amplifier. Ilawan ko muna para mas maliwanag. Ayan. Okay. Usapang upgrade amplifier tayo. Kasi mga boss ay maraming klase ito gumagana na pala. Tapos na. Iba't ibang klase ng upgrade. Marami kayong mapapanood na mga vlog, iba't ibang vlogger, iba-ibang channel na nag-upgrade ng amplifier, lalo na dito sa Concert 502. So iba-ibang pamamaraan, diskarte ng mga kapwa technician sa pag-upgrade. Ngayon i-share ko yung pag-upgrade ko. So dito sa upgrade, kailangan kung nag-upgrade ka, tataasan mo yung supply. Katulad nito, yung original niya na transformer ay 035 or 34 ata, ito 34. Ito yung transformer niya talaga. Dahil yan ay aluminum, pinalitan na natin. Sunod yung capacitor, ginawa nating 4 at tinaasan din natin yung yung voltahe, 80 volts. Yung original niya kasi ay 10,063 or ito yung dati niyang capacitor. Tapos dinagdagan pa natin ng dalawa. So bali 4 na siya. Sa pan naman, nagdagdag din tayo ng extra pan dito, nakatutok mismo sa heatsink para pag uminit mabawasan. At nagdagdag tayo ng additional heatsink. Yung heatsink niya na original, ito lang talaga, dinagdag natin to. Sa power transistor naman, ayan, pinalitan natin ng C5200 yung C5198 at A1943 yung dating A1941. May binago tayo dito sa saka na natin i-explain yan kapag na-upload ko na yung full video ng vlog natin ito sa channel natin na Basic Bob, sa main channel natin. Okay? So sa pag-upgrade mga boss, maraming klase yan, maraming paraan, iba-iba yung makikita nyo. Sabihin na natin na iba-ibang direksyon, iba-iba yung diskarte, pero sa bandang huli pare-pareho din ang resulta niyan. Papalakasin or papatibayin yung amplifier. So alin dyan yung mga possible na na magpapalakas at magpapatibay? Kasi sa upgrade magkaiba po yung papatibayin mo yung amplifier sa papalakasin mo, or same time palakas na patibay pa. Itong ginawa natin, pinalakas natin at least 50%, mga 30% lang ng original niya na power. So kung ang rating ng original or yung RMS ng 502 ay 98 watts, pwede nating sabihin na mga at least mga 150 watts na to yung Pero kung susumahin natin yung PMPO niya na 500 watts, doon tayo sa popular, di ba? 502, 500 watts ba ito? Yun ang claim nila. O di ibig sabihin, kung sa ganong lingwahe natin pag-uusapan, magiging 500, mga 700 watts. Kasi kung technical term o yung katotohanan na RMS ang pag-uusapan natin, ayon sa original equipment manufacturer nito ay 98 watts lang talaga yung ratings niya, yung RMS niya. So kung dinagdagan mo ng 30%, kung tama man or mali, sa tansya ko na lang kasi hindi ko na ginamitan ng calculator. 98 mga nasa plus 30, mga 120 watts ang labas. So sa lingwahe naman ng mga PMPO yung pinag-uusapan or yung max output na tinatawag nila, kung 500 watts dati, sabihin na natin mga 33, 6, 9, 12, 15. So 500 plus na 150 watts, mga yung 30% niya ay 650 watts. So mangyari nito parang 500 to 650 watts pa 700, parang ganon. O mga boss, kasi may iba na ayaw, in denial, ayaw tanggapin na 98 watts lang talaga yung power ng ganito. May iba na pinaniniwalaan yung 500. O sige, dahil naniniwala kayo na 500 watts to plus additional na 30%, mga 650 pa 700 watts, yon yung Kasi may iba naman na masyadong sarado na yung isip, hindi mo na talaga mako-convince or hindi mo na ma-enlighten.
Yan. So dito ang ginawa natin ay pinalakas natin ng at least 30% tapos pinatibay natin. Ano ba dito yung mga ginawa natin para lumakas? So lumakas muna. Para lumakas, nagpalit tayo ng transformer or nilakihan natin yung transformer nya. Ano ba nangyari doon? Tinaasan natin yung supply. From 34 volts, ginawa nating 50 volts. Kasama doon sa para lumakas siya, nakatulong or required talaga na papalitan mo kasi nagtaas ka ng supply, kailangan yung capacitor mo, yung supply din niya, yung handling capacity niya ay tataasan mo din. Yung dati na 63 volts, ginawa mong 80 o ginawa kong 80 volts. Ayan. Ngayon, ano pa mga binago para lumakas ng konti? Mga power transistor, yan. Binago natin. Tsaka yung supply dito sa CCS, saka sa LTP, sa may differential, binago din natin. Tinaasan din natin ng konti, mga boss. So sa pagpapatibay naman, ano yung mga ginawa natin para matibay? So instead na dalawang capacitor lang yung ikakabit, ginawa nating 4, dinagdagan pa natin. So ibig sabihin kung yung buong 4 na to, kung dati ay 10,000 microfarad plus 10,000 microfarad, 20,000 microfarad, nagdagdag pa tayo ng another 20,000 microfarad. So 40,000 microfarad yung capacitance niya na. Ano bang magiging epekto niyan? Lalakas ba yung amplifier? Wala. Ang mangyayari lang dyan mga boss, yung lifespan or yung pag-filter ng supply ay magiging stable siya. Kumbaga, sa madaling sabi, kapag nilakasan mo at malakas yung base, yung higop ng current niya, hindi siya gaanong pipiyok. At hahaba din. Kung sakaling may bumigay dyan na isa, hindi agad mahalata kasi may nakasuporta na dalawang kapasitor. Yun ang ano dyan, paliwanag dyan sa pinaka simple at mas maunawa ang paraan. Heatsink, yan. Pag naglagay ka ba ng heatsink, lalakas na yung amplifier? Hindi. So anong trabaho nitong heatsink? Ang trabaho ng heatsink ay para i-absorb yung init na ginagawa or napoproduce ng power transistor kapag nagtatrabaho na siya. So para yung heatsink, para yung init hindi lang mag-stuck dito sa katawan ng madidiffuse niya yan papunta dito sa or hihigupin itong heatsink yung init niya. So pag malaki heatsink, mas maganda yung distribution ng init at sa tulong ng fan lalong mapapabilis na mawala yung init. Pinakatrabaho nito ng heatsink, kapag mas malaking heatsink, mas maganda sa power transistor na makapag-perform ng kasi may limitation lang yung heat nito na yung temperature niya. Pag sumobra din sa working temperature niya, bibigay din to. So kung tuloy-tuloy na ma-absorb ng init ng heatsink yung init, ang mangyayari diyan makakapagtrabaho ng maayos yung power transistor. Yun ang tulong nito. So kung mas malaki yung heatsink, mas maganda. Pero mga boss, hindi lahat ng klase ng amplifier ay kailangan ng malaki ang heatsink. May mga amplifier na gaanong hindi mainit. Pero sa mga katulad nito na itong amplifier na to ay tinatawag na class AB, nagpo-produce talaga to ng init mga boss. Kaya kailangan talaga ng heatsink. Mapapansin nyo sa mga lumang amplifier malalaking heatsink. So pag malaki ang heatsink, mataas yung chance na hahaba yung buhay ng mga power transistor. Kaya pampatibay yung heatsink. Hindi siya pampalakas, pampatibay. Yan po yung mga yung fan, lower, capacitor, pampatibay yan. So kung nagdagdag pa kayo ng additional power transistor, hindi naman siya drastically lalakas talaga, titibay siya kung yun pa rin yung setup mo. Kaya kung mag-upgrade ng amplifier, ang dapat i-consider ay kailangan may basic knowledge ka sa Pero sa mga nagdi-DIY, nasa inyo naman yan. Kung mabilis kayo matuto, go. Pero tandaan lang, pag nag-upgrade ng amplifier, pinakamaganda dyan ay may sapat kayo na knowledge or kaalaman
para magawa nyo ng tama yung binabalak nyo. Sa mga technician, wala na problema yan kasi alam na nila kung ano mga gagawin. Yan, kung hindi nyo naman kabisado, ipagawa nyo na lang sa mas nakakaalam. Kaya dito sa upgrade natin, ang nangyari dito, pinatibay ng konti, pinalakas ng konti. Balanse. Kasi may mga upgrade na pinalakas lang pero hindi pinatibay. May mga upgrade lang na pinatibay pero hindi pinalakas. Kasi may mga customer tayo na nagtatanong, pag tinaasan ba ng capacitor yung amplifier, lalakas na? Ang sagot ko, hindi. Wala ka naman binago sa circuit eh. Wala ka naman binago sa supply. Dinagdagan mo lang ng capacitor. Diba? Napakasimple lang naman yan eh. Ganun lang kasimple yung logic dyan. Nagdagdag ka lang ng capacitor, aasa ka nang lalakas yung amplifier mo. Pwede siguro yan, pakiramdam mo, nang pinalitan mo, lumakas, pakiramdam mo, yung tinatawag nila na placebo effect. Pinainom ka ng gamot na na hindi naman talaga, o walang bisa, pakiramdam mo lang, gumaling ka kasi nakainom ka ng gamot. Parang ganon. At saka sa upgrade mga boss, kanya-kanya yung diskarte din yan. May mga nag-upgrade na hindi na naglilinis ng board. Kung madungis yung board, madungis pa rin yan pagkatapos. May mga nag-upgrade naman na katulad ko na nililinis muna yung board or ano. At meron din naman gumagawa ng upgrade na yung version nila ay parang halos, sa totoo lang, parang hindi na siya upgrade eh. Parang, anong tawag dito? Conversion na siya. Kumbaga, yung mismong buong board, change board na talaga ginagawa nila. Pinapalitan nila yung kabuuan ng board ng ibang amplifier kit o amplifier circuit para lumakas. So, hindi na siya originally na ano. Itong upgrade natin ay masasabi natin 5 auto pa rin. Kasi di ba may mga napapanood kayo mga vlog na naging 5 auto na lang siya dahil sa kaha. Pero yung laman niya hindi na. Mayroon mga ganun na hanggang ganun sa mga nagdi-DIY to the extreme na ano. Halos ang natitira lang ay volume tapos ano na, pinaka main amplifier na ito, integrated amplifier pa rin naman kasi halos lahat ng function niya ay yun pa rin naman. Wala naman nagbago, pinalakas at pinatibay lang ng konti. Sana tumagal to. So mga boss, hanggang dito na lang at yan yung pinaka unang upload natin ngayon dito sa Basic Bob Reacts.